So far, I'm very happy with the results. Operation success. Nakakaiyak lang. So namamagay yung mata ko. Parang cloudy. Today is January 16 and it is my LASIK day. I last week to wear this one. My eyeglass. And background lang, I have eyeglasses for around maybe 6 years since pandemic. Pero 100 lang naman yung grade ko. Pero with astigmatism, this year I decided to have a LASIK na. Kasi parang gusto ko na hindi ako dependent sa salamin. And it's New Year, so it's New Year, New Me. So see you later. I set an appointment to Shinagawa, BGC for a LASIK. Then later may assessment ako 12 noon. Pero after assessment, pwede ko na siya patuloy agad for a LASIK. Hopefully okay yung results nung assessment. Then if ever yung LASIK actual surgery. Sorry, it's 5:50 pa lang. Kagising ko lang. So, ayun, naisipan ko lang mag-vlog. I-document everything. And there. Mama is here and cooking. And guys, kakatapos natin mag-prep. And we're now ready to go to Shinagawa BGC. Nagpa-appoint ako sa kanila for assessment or check-up ng mata before my LASIK. Pero I'm 90% decided to have the surgery or the LASIK. Sa BGC branch, medyo mas mahal siya compared to Ortigas. Presyo is 70k for Z Prime Pro LASIK, 80k for Ultra LASIK, and 105 for Smart LASIK. Ayun, yung screening or yung assessment ng mata, it will take around 2 to 3 hours daw. And sabi nung friend ko from work, matagal daw talaga yung waiting time. Kasi ang daming tao palagi sa clinic. And normally, pag Friday to weekends, ayun, medyo hectic yung schedule. Kaya parang sabi niyo sa akin, mas maganda kung Thursday pumunta or na hindi weekend, Monday to Thursday maybe. Kasi yun, mas kakunti yung tao. So yung waiting time mas konti lang. Also, may ka rin kasi doon, parang for assessment, papatakan yung mata mo. So mayroong eye drop na ipapatak sa mata for checking, no. So if kahit magpa-assess lang din kayo, bawal kayo mag-drive. So ngayon, di ako dadala ng kotse, so magkakarab lang kami. Ayun, bawal din pala mag-contact lenses. If contact lens yung gamit, ayun, dapat at least 14 days hindi kayo gagamit yung mga hard contact lenses. Then pag soft, mga 7 days advisable na huwag gumamit ng contact lens before the procedure, kahit sa screening pa lang. And for, may sila, no, may dress code. So bawal daw yung mga crop top, shorts, sando, tsaka mga slippers. Kasi sa building policy, kasi sa BGC, sa ORE, ORE Central Building, which is kinda corporate building siya in a way. So doon medyo strict yung dress code. Wala? Sige. One more after passing. Lalagay na tayo ng tao nito. Yung next. At the next. Guys, we're back. And as you can see, malabo pa rin mata ko. Hindi. Kahapon kasi, late na tapos yung screening ko. And hindi kami umabot for the LASIK procedure kasi medyo late na nga siya. Tapos wala pa yung director. Kasi may mata ko, parang for approval pa siya for LASIK ng director because manipis daw yung cornea ko. So, today, pinapabalik kami or next week. Pero I decided na, the next day, which is today yun, na bumalik na lang sa Shinagawa for approval ng director daw. Then, if ever ma-approve, today ko rin papagawa yung LASIK ko. Hopefully ma-approve kasi I don't wanna wear eyeglasses na. Kasi parang aside sa manipis pa yung cornea ko, yung grade ko, from 100, after nung dilation, naging 75 siya. So, parang ang baba lang daw. So, parang nung nakausap ko yung optal, parang siya, pwede naman daw i-LASIK. Pero, yung tono niya, parang undecided siya kung gusto niya talaga i-LASIK or not. Kasi nga, ang baba. Though, hindi ko kasi kayang paling drive ako or nag-work ako or may ginagawa ako na activity kasi feeling ko blurry talaga. Hopefully, ma-approve
Tapos, ma-recommend talaga for LASIK 2. And magawa natin yung procedure. Yan. Ay, makaway ka naman dyan. After ni... A few moments later. So, what's up, man? Bye, Sinigawa. Operation success. Nakakaiyak lang. Hi guys, update. And currently, we're here now sa bahay. Successful yung surgery na, yung LASIK natin, operation. It's been 6 hours na since may operation. And then, sobrang, iyak lang ako ng iyak. So, namamagay yung mata ko. Tapos ngayon, naglagay na kami ng ito, eye protective na this one. Kasi, pag matutulog, ito dapat yung ilalagay para hindi ko siya mahawakan or mas grab yung mata ko just in case unconscious ako pag tulog na marap ko siya. Kasi, bawal siya marap, no? Kasi yung flap ng cornea, sensitive pa siya, hindi pa siya fully healed. Pag umaga, pwede ko naman isuotin na yung goggles. Papakita ko na lang later. Life update na. Feeling ko naman by this time, effective naman siya. Nakikita ko na may improvement, I think, sa yun na lang. May improvement, kaso iyak lang ako na iyak. So, hindi ko fully makita pa yung, kasi parang puro ako luha. Hindi ko makita pag sobrang clear niya. Pero napapansin ko, may nababasa naman ako ng mga letters na kahit maliliit pa. See you tomorrow. Tomorrow, may check-up ulit sa Shinigawa. Yan, ito pala yung mga meds, mga eye drops. That's for mga antibiotic, anti-inflammation, tsaka lubricant sa eyes. Parang nag-take ako ng antihistamine. Kasi feeling ko na-affect yung pagluha ko nun, kaya sobrang sensitive ko sa liwanag. Feeling ko lang. So, nag-take na lang din ako. Tsaka pampantok. Ayun lang. Hi guys, welcome back. Kakatapos namin pumunta sa Shinigawa for follow-up checkup. First checkup, the day after my surgery. Ni-check na rin yung post-vision ko after the surgery. Yung vision ko now is 2010. So, mas better daw siya sa 2020. Ngayon, medyo mahazy pa na konti. Parang medyo smoky yung nakikita ko. Medyo cloudy. Pero malinaw naman in the rest. Parang if ever na pabasahin ako ng mga letters, kaya ko naman siya basahin kahit malayo. And sabi ni Doc, normal naman daw siya. Ngayon lang, pag naglalakad ako, yung floor parang hindi siya pantay sa akin. Sabi din rin ni Doc, normal naman siya. Parang feeling ko pag naglalakad ako, parang ako naka 0.5. Kasi parang ang lawak. Or parang nakasnat yung mga bagay-bagay. Hopefully, eventually, mag-adjust naman yung mata natin. Then ngayon, bawal pa rin siyang mabasa, no? Pero tomorrow daw, pwede naman ako maligo. Ngayon, mga half-bat pa lang yung pwede. Tapos, ito yung merch na meron ako. Aside from this protective eyeglass, meron ako nitong parang eye patch pag natutulog. Sinusuot ko siya pag matutulog ako para hindi ko ma-scratch yung mata ko kasi bawal siya i-wrap. Then, this pouch, andito yung mga meds. Doon wala na siya sa box, no? Ito, mga eye lubricant lang naman to. Eye drops. Then ito, anti-inflammation eye drops. Ocumus na, antibacterial. So, kahapon, every 3 hours, kailangan kong magpatak nitong mga to para hindi siya ma-infect, no? Kasi bagong LASIK pa lang tayo. Kahit tulog ako, kailangan ko mag-alarm. Parang let's say, every 3 hours, no? So, kunwari 1 a.m., tapos 4 a.m. So, kailangan kong gumising mag-alarm para magpatak lang ng mga to. Pero, after a day lang siya. After this today, pag tulog ako, okay lang na hindi ako magpatak. Pero, during my waking hours, kailangan ko magpatak every 4 hours naman daw, sabi nito. Then tomorrow, pwede na ako maligo. Pero bawal ko pa rin basain yung mata ko. Pwede daw ako maligo pero nakapikit, parang gano'n. Meron silang binigay na Infinamic just in case may maramdaman ako na pain. Pero as of now, parang di ko naman talaga siya kailangan. Wala talaga siyang sakit. Para ka lang napuwing na parang may uncomfy sa mata mo. Then, iyak lang ako ng iyak kasi nga yung feeling, baka yung nerve ko, yung tendency niya is umiyak lang ako ng umiyak. Pero after 6 hours, pagkatulog ko, okay yung mata ko. Like, yung mga first hours lang, medyo sensitive ako sa liwanag.
Ngayon naman, okay na siya. So, that's a good thing. So, hopefully, next week na ulit yung check-up ko. Next Saturday or Sunday, depende sa after 7 days. Kailangan ko bumalik. Thank you pala kay Doc Carlo ng Shinigawa BGC. What I got is the Smart LASIK. Technically ngayon naka-promo daw sila. 50% off, less 15K if parang on the day ka mag-screening tapos papalisik mo na rin. Pero in our case kasi, dapat papalisik ko na talaga siya pero hindi siya umabot sa cut-off. The following day ako na LASIK. Pero na-avail ko pa rin yung promo. Also, they always recommend the premium package, yung pinakamahal. Kasi yung kausap namin, sales, yung mag-explain sa'yo ng mga packages. Ito yung smart machine, this year lang siya na ginagamit, pinaka-latest na technology for LASIK, ganyan-ganyan. Tapos, sinasabi nila, 3 to 5 hours lang, pwede ka na makapag-work, yun na yung downtime niya. Pero technically, yung nabago lang sa kanya is yung pagkuha ng flap, yung pagkiwa ng flap, kasi mas advanced na yung laser daw. Yung laser na gamitin, yung pag-flap, mas mabilis in a way. Feeling ko parang gano'n. Yung ultra advanced naman na LASIK, gano'n din. Mabilis lang, laser lang din siya. Yun nga lang, parang in the past 6 years na nilang ginagamit yun. Pero yun dati yung pinaka-advanced. Which is currently sa Ortigas branch nila, yun pa rin yung pinaka-latest na ginagamit nila. So yun, nasa 80k naman siya. Yung before, yung Z Prime, nasa 60k siya. Okay rin naman siya. Feeling ko marketing lang talaga yung mga bagong machine. Kasi sabi na rin nila, in a way, pare-pareho lang yung healing nila. So yung sinasabi ng mga sales or marketing nila na pag smart yung in-avail mo, ito lang yung healing period niya. Parang 6 hours lang, pwede ka na mag-work ulit. Lahat naman kasi na LASIK ganun. Parang sinasabi sa akin, yung ultra daw, 1 week daw yung healing period. Pero technically hindi. Pare-pareho lang sila. So, marketing lang talaga yun. So, in-avail lang din namin yung Smart kasi aside sa medyo bago nga yung machine, yung warranty niya, 10 years compared to 5 years. So, yung 10 years na yun, just in case magkaroon ulit ako ng grade, pwede ko pa siya ipabago, ipa-LASIK ulit. So, yun lang naman yung kagandahan ng Smart na package nila kasi 10 years yung warranty. Sumali rin kasi ako sa Facebook group. Mostly, dun sa mga group, ang nire-recommend talaga nila, the Medical City and St. Luke's. Sa Medical City daw, lifetime yung warranty. And mas mura pa siya. Also, meron silang 20% off pagkuha nung sinasabi nila SS Social Service ata yun. So, meron pa mga benefits na gano'n. So, medyo mas mura talaga sa mga hospital compared to Shinigawa Clinic. Pero, since nga parang napasubo na ako sa Shinigawa, dinretso ko na siya kasi andito rin si Mama. So, parang nahiya naman ako na hindi na siya ituloy. Hindi naman. Parang okay na rin naman ako dun sa Smart LASIK kasi ni-research ko naman talaga. Siya yung pinaka-latest na machine available as of now. Yung warranty, okay rin naman kahit hindi siya lifetime. Yeah, Shinigawa is sikat naman for LASIK. Tsaka, yung mga doctors naman nila okay naman talaga. Even yung mga screening test nila, para makikita talaga nila yung kailangan ng mata mo. Welcome back to me! So, it's already 1 week after our LASIK. If you can see guys, I can do anything na. Kahapon, nakapag-office na rin ako. And, ayun, update siguro after a week. Ngayon, clear naman na lahat, everything. Though, kagabi, kumain din ako sa labas. Medyo may hilo pag tumitingin ako sa mga lights. Kunwari sa mga buildings, ganyan. Hindi siya ganun ka-sharp. Parang medyo halos siya or medyo blurry or cloudy. So, ngayon, later, punta ako ulit ng Shinigawa Clinics to have my eye check. Hopefully, okay pa rin yung results. And sana pwede na maligo ng normal. Kasi yun yung pinaka-mahirap sa akin. Hindi ako makaligo kasi bawal basain yung mata. So, mostly half bath, tapos basa lang ng hair. And yan. Nag-facial wash ako pero sobrang tawag doon, napaparanoid na baka mabasa yung mata and all that. Also, during sleep, kailangan pa rin ng eye patch. Pero minsan nakakatulog ako ng gamit ko lang yung eye shield. Pero, ayun. Dapat kasi, pag tulog ka, medyo unconscious ka, let's say, kumakate or nadadry siya, baka marab yung eyes. So, bawal yun. Since Monday, nakapag-work na ako. So, 5 days na ako nag-work. Parang 1 day lang talaga yung rest ko, which is Sunday. Then, the next day, parang after a day of rest, nakapag-work na agad ako. So, ganun siya, kabilis yung healing. In a way, di na rin ako nag-eyeglass since then, since last Saturday. At today pala is, Saturday and it's January 24. I think yung pinakamahirap lang talaga is yung first 6 hours. Kasi yun, talaga, iyak ka lang ng iyak. Ang technique pala dapat, takpan mo yung mata mo, tas matulog ka. Kung kaya,
wala kang gawin. Ako kasi, nagpipilit ako na na manood, ganun. May times ako ng ganun. Tapos, chinecheck ko agad yung mata ko kung malinaw na ba. Nakanood ako ng vlog from US na sa kanila, tinatakpan nila ng meron yung after LASIK nila, meron sila nung parang eye patch na black. So, wala ka talaga makikita. So, dapat ata ganun para, alam mo na mag-rest ka lang talaga for the whole day. Ako kasi, ewan ko, baka kasi yung mga napanood ko dati ng vlog, mga kala David Gison, yan, parang normal na agad sila, hindi sila masyado umiiyak. Ako, non-stop talaga, iyak lang ako ng iyak. First 6 hours ko. Case-to-case basis din kasi talaga per patient. Bawal ligo, so, there. Hopefully, makapagpa-haircut na rin ako, kasi hindi ako makapagpa-haircut kasi because of the LASIK. And, let's go to Shinigawa BGC. Guys, we're back at Shinagawa. Kakatapos ng check-up natin. And good news, 2010 pa rin yung vision natin. Wala namang complication and all that. Healed na rin yung flap ko. Healed na daw yung flap ko. So, pwede na ako maligo ng normal shower, pero I have to close my eyes. But, also, pag matutulog ako, hindi ko na kailangan mag-eye patch. And pag nasa bahay ako, okay lang din wala na akong eye shield. So ngayon, paglalabas lang, parang importante pa rin may sunglasses kasi nakaka-help daw siya sa healing. Positive naman yung outcome ng check-up. Happy ako sa result so far. Hopefully, mawala lang yung yung mga parang cloudy paggabi kasi kagabi naranasan ko siya. Pero sabi dito, pag ganun, dry lang yung mata, kailangan pala magpatak. So, eventually, mga 1 month, pag di na-try yung mata ko, mawawala naman siya eventually. Going back to the car, pinatigil na rin yung steroid or pang-inflammation na eye drop. Also, the antibiotic. Which is, naubos ko rin naman. Since nga ubos na siya, yung tutuloy ko na lang is the lubricant for the eye. Ayun, eye drop na lang. Isa na lang instead of 3. Yeah, next checkup, next month na siya. So, after a month na yung checkup, excited ako mag-sunglasses lang palagi. I'll stop using the eye shield. So, nag-park lang pala ako dito sa tapat din nila. May BGC area. Guys, trying this new salad dip. We just had a haircut. Okay guys, let's try this celery roast chicken in a wrap. Roasted chicken salad wrap. Yeah. The roasted chicken salad wrap is good. We'll probably order that again. Anyway, bye-bye. Hey guys, morning. It's time check. It's anong oras na? 6:15 in the morning. Maaga tayo nagising today and hindi na makatulog. Then suddenly I decided to go morning run. So andito ngayon tayo sa BGC. So let's run. $1K 2K 3K. Not Harlan, please. Definitely not you. 4K. Dalakad lang po. 5K. Split 5. Done. Ayaw. We're done. Now it's time to take a coffee. Breakfast. Sure, let's go. Guys, we just finished our 5 kilometers run. Morning run sa umaga. Morning run. And currently, ito yung summary. In 48 minutes and 55 seconds, we ran about 5.15 kilometers. Average pace, 9 minutes and 30 seconds per kilometer. Medyo slow pace siya, no? Kasi nung first km lang ako tumatakbo, then the rest, walking, running na the rest of the kilometers. Pero not bad. I think it's kind of productive morning to me. Given na gantong oras, mahimbing pa ako. Gigising pa ako nito mga 10. Pero we made it. 5:30, nagising tayo, then BGC 6 AM.
then 1 hour run. 48 minutes run. Not bad at all. Ngayon, natitempt ako kung magbe-breakfast ba ako or what should I do? Coffee? Kaka-coffee ko lang. But there, maybe I'll just go to High Street and see kung ano yung mga available. But yeah, I'm feeling productive today. Hopefully matuloy-tuloy ko every morning. Hindi naman, feeling ko hindi. At least every weekend, at least once a week for more healthy habit dapat tayo. And hobby? Okay ka na? Yung tao. Chungbaru for coffee. Ayun, ayun, ayun. Ayun, bukat tada, bukat tada. Paano ng burger? Makita mo yung napili mo tapos. Dami ang toast. Split one. 1K. Oh. 5K. Ayun naman. 5K. Using the bull bread as the base ramen. Using bull bread natin is kind of like the sourdough. Alright. And we have ricotta, orange, we have dates, figs, and then orange blossom honey. Yung pinaka-taste na. What's this? That's what figs po. The fig, yeah. Yes po. Originally, we're using dried figs na locally. Okay. Currently, wala siya pero most of our ingredients po, if you're looking for, most of our ingredients are we're using local products. Okay. Yes po. Alright. Get some water. Hey guys, we're back at Shinagawa and currently we're here for our first monthly checkup. It's been 4 weeks after my LASIK. Eyes wide open, steady. Okay, then transfer to your sa kabilang picture. So this one po yung magpa-pop ng hangin. Okay po. Yung forehead. Eyes wide open, steady. Eyes wide open, steady. Okay, then lean back po. Check natin your vision. Transfer ka dun sa white mo. Okay. Okay, then this one, can you identify yung opening from left to right? Right, up, left, down, right. Okay, this one. Up, left.
Baka mamaya pa may space. Hi guys, welcome back. Kakatapos ng 1 month post LASIK check-up natin. And so far yun, kakatapos ko magpa-check ulit ng grade and check-up ni Doc. So far yung grade natin, 20/10 pa rin. So malinaw na malinaw talaga yung vision ko ngayon. Vision wise, wala akong problem. Feeling ko very normal na yung mata ko. And malinaw talaga siya. Medyo sharp na rin. Nawala na rin yung mga cloudiness or mga halo or mga haziness na nakikita ko, no. Even sa gabi, parang bihirang-bihira na ako parang hindi sharp na no, mga ilaw. Ngayon, feeling ko para ako nakasalamin lang, ganun. So malinaw na yung mata ko. Dryness, hindi ko siya ma-feel na dry yung mata ko, pero as much as possible, nagpapatak kasi ako every day, 3 times a day ng eye drops for hydration, eye lubricant. As per consultation with Doc, back to normal na yung mga activities ko. Wala nang bawal. Pag lang, parang sinasabi niya lang, if magsiswimming ako, at least naka-goggles lang. Siguro prevention na rin, just in case mapasok ng mata ko or ma-infection, no? Or let's say, medyo madumi yung tubig. Hindi ko sure. Pero sabi niya, if mag-swimming lang, mag-goggles lang ako. Pero wala na talagang restriction on my activities. So, I think by that, pwede na ako maligo nang hindi nakapikit. Kasi pwede na ako mag-swimming eh. So, most probably naman, pwede na siyang mabasa. Kasi healed naman na yung yung cornea. Yeah, I think next month na ulit yung check-up ko or after 6 months, check ko yung contract. Pero hindi naman ata required every month na check-up. Pero naman siya, parang optional kung every month akong pupunta sa Shinagawa. So far, I'm very happy with the results. Ang bait ng mga doctors. Thank you again, Doc Carlo, and kay Sir Rod na rin, the sales na kausap natin. Very approachable and very friendly to us, no? And for the discounts also. So, ayun guys, hanapin niyo si Sir Rod, one of the sales manager in the Shinagawa BGC. Malay mo, bigyan kayo ng discount. Ang ginawa kasi namin, nakapag-nego lang kami kasi technically discounted na yung Smart LASIK na posted sa mga poster nila sa Facebook, Instagram, pero they can always give you better price. So don't hesitate to ask for lower or nego your price lang for specific LASIK package. Maybe I think this is the end of my LASIK vlog, and I'm very happy with the results. As in, like, never na ako mag-eyeglasses. Sana, hopefully, no, even pagtanda. So, thank you Owen Shinagawa. Thank you sa mga friends na nag-recommend, and thank you sa mga doctors and sales ng Shinagawa LASIK. Ayun lang. And pala guys, today is Chinese New Year. So, Happy Chinese New Year!